Okay, hello mga kasari. Hi mga idol. Good evening sa inyong lahat. Nandyan si Ai sa aking likuran. No, nag-arrange ng Pansit Canton. Hello guys, happy Monday. Happy Monday sa inyong lahat. No, today ay 8:30 na ng gabi at maya lang ay kami ay mag-close na dahil gabi na at marami pang mga natitirang karne dyan guys. Oh. Marami pa kaming karne at nandyan si Mr. Oh, nagpahayahay sa labas ng aking meat shop dahil wala ng customer. Yan guys. Yan si Mr. guys. Alam nyo, itong aming dalawang tindahan, itong aming sari-sari store at saka meat shop and yung aming tindahan sa bahay. At ang bahay na rin namin guys, no. Alam nyo ba ay ito rin ay katas ng OFW. Dahil si Mr. noon guys ay isang OFW pero hindi pa kami nagkakilala noon guys ha. Ano pa, mga nasa 20s pa siya nang nag-abroad sa Jeddah at yung kita niya for 2 years ay iniipon niya and then pagbalik niya dito sa Pilipinas ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral and then after that nagtrabaho siya sa isang malaking kumpanya dito sa Davao City before kami nagkita and then nung nag-asawa na kami ito yung ginamit namin na kapital guys sa aming tindahan at napalago namin no way back 1994. Yes guys, almost 30 years na kaming nagtitinda dito guys. Itong tindahan namin ay ito yung malaking bahay nila ni Mr. noon. Ito yung ancestral house nila, up and down no, dalawang andana and then sa taas ay boarding house. At dito sa baba kami nagtitinda and then dumating yung panahon na hinati-hati nila yung space sa 5 magkakapatid. So ito na lang ang space na tinitindahan no, itong tindahan namin. So yun guys, ang aking i-reveal sa inyo. Katas din ito ng OFW abroad. Nag-abroad si Mr. sa Jeddah at yung aming tindahan, yung aming bahay at tindahan din namin sa bahay namin at yung mga 4 na anak namin no na 2 na ang nakapagtapos. Yun ay kita namin sa aming sari-sari store at sa aming meat shop. So kaya nga guys, yun ang dahilan bakit hindi kami ni Mr. nagpapautang guys, no? Dahil pinangalagaan namin ang aming hanap buhay, no? Ang hanap buhay natin ay pangalagaan at negosyo ay protektahan dahil pag tayo ay magpapautang, walang matitira at hindi tayo maka-rolling guys sa ating mga everyday na mga delivery sa mga kumprada natin sa grocery, no? So, yun ang dahilan bakit sabi ni Mr. hindi pwedeng magpapautang tayo dahil hindi natin maruling yung ating kapital at si Mr. guys sa awa ng Diyos ay magaling talaga yan maghawak ng pera, no? Ako lang ang medyo gastadora pero controlled naman dahil nagtatrabaho na rin tayo. Nagtatrabaho naman ako, no? Hindi siya magagalit kung may gusto akong bilhin pero may control naman ako. So, yun guys, yung pagpapaaral namin sa aming mga anak ay dito lang kinukuha sa aming meat shop and sari-sari store. So yun ang tips ko sa inyo, no? Bawal talaga magpautang, lalong-lalo na kung malaki na ang halaga guys, no? Paano tayo makaikot-ikot sa ating mga paninda, sa ating mga delivery bag, ipapautang natin and then marami tayong obligasyon, marami tayong monthly expenses kagaya ko na mayroong 2 nursing student, no? So yun ang sekreto namin ni Mr. guys na inaalagaan at pinoprotektahan namin ang aming negosyo, no? Number 1, bawal ang utang, no? Pangalagaan natin ang ating kabuhayan at protektahan ang ating negosyo. Pero alam nyo guys, pag may mangutang sa akin dito, meron namang nakakalusot guys, pero konti lang ang halaga, no? Noon pa, hindi natin maiwasan yan, no? Na may mag-ask sa atin, no? Ng favor. Pero konti lang yun at charge to experience na lang, at least nakatulong ako sa kanila dahil sa tagal na namin dito na experience na namin ang mga ganyan guys, no? Pero pag may mag-ask sa akin ng favor na gustong mangutang, si Mr. ay hindi yan magdidesisyon, no? Ipasa niya sa akin, sabihin niya si Mrs. lang ang sabihan niyo lang si Mrs. dahil pag siya daw ang mag-refuse na hindi magpautang, baka magalit sa kanya dahil siya ay lalaki. Mas mabuti daw na ako dahil babae. So yun guys, ipagpatuloy natin. Umupo lang ako dahil parang nangangawit ng aking kamay. So yun ang sabi ni Mr. Mas mabuting ako daw ang tumatanggi pag may mag-utang sa amin dahil
medyo hindi uminit at hindi madismaya yung aming customer. Pero alam nyo guys, sinamahan ko yan ng dasal, no, pag uwi ko sa bahay, dahil alam nyo naman na tayo ay narito lang sa ating tindahan everyday. So kung meron man, no, kung meron lang guys ha, na nagagalit sa atin or may masabang balak, kung meron man guys ha, so nagdadasal talaga ako guys, ipagdasal ko sila na maintindihan nila ang aking explanation bakit hindi ako nagpapautang dahil kailangan ko ang cash. So ang sagot ko sa kanila pag sila ay mag-ask ng utang sa akin, sasabihin ko sila guys na hindi pwede dahil bukas ay meron akong malaking cheque na baka tumatalbog yung aking cheque, kailangan kong deposituhan, so kailangan ko ng cash. Yun talaga guys ang aking linya pag may mag-ask sa akin, no, humihingi ng favor na mag-utang sila. Yun yung isasagot ko sa kanila, no, hindi pwede dahil may hinahabol akong cheque. Kahit wala guys, yan yung sasabihin ko sa kanila. So pag uwi sa bahay, may kasamang dasal yan guys, na sana maintindihan nila na bakit hindi ako nagpapautang dahil may hinahabol akong cheque, para naman guys ay ma-enlighten sila at hindi sila magagalit sa atin dahil madali lang tayong matuntun dahil everyday ay tayo ay nandito lang sa ating tindahan, no, at sila hindi natin alam kung saan ang mga residents nila, no. So kailangan talaga ng dasal na pag may ma-encounter tayo mga ganyan, dahil of course guys, no, may ego yan sila, so medyo ma-disappoint sa atin at baka lang guys. So yun yung ginagawa ko, magdadasal talaga ako, ipagdasal ko yung na nag-ask ng keyboard na mag-utang sa amin na sana maintindihan niya at hindi siya magagalit sa amin ni Mr., no. So yun lang guys ang aking chika bells ngayong araw ng Monday. Yan, nangangawit ng aking kamay. And thank you so much sa lahat ng nanonood ng aking video. Thank you. And sa lahat ng mga bagong kaibigan ni Ate Gina's Vlog, Meat Shop plus Sari Sari Store. Thank you so much talaga mga kasari, mga idol. Thank you so much mga friend, no? So hanggang dito na lang and see you on my next vlog. Bye. Ng karning baboy, so dito namin nilagay dahil 370 ng malakas ang kilo ng aming sibuyas bombay guys, napakamahal. 40 ra diha ma
Tangday, tangday. Ito mga kasari, ang kapital ay 320. Grabe ang mahal ng sibuyas Bombay. Binabalikan ko talaga dahil hindi ko na-explain ng mabuti. Dati kasi guys, doon yan siya. 3 tray yan siya dyan sa gilid. Ngayon, dito ko nilalagay dahil 370 ang kilo at kung magtitimbang tayo, kung timbangin natin ang isa, dahil sige, 370. Yan guys, so isang piraso, 21 pesos na yan siya. No? Mahal, mas mahal pa siya sa karning baboy. So dito ko nilalagay. Baka naman guys, baka naman may kumuha dahil marami nang nakikita si Mr. Jan Banda na mamimili dito, and then nanakawan kami ng lamas ng mga ahos Bombay. Tinatawanan na lang ni Mr. No, hindi lang 3 beses nakita niya na may kumuha sa amin dyan ng ahos at saka itong sibuyas Bombay. Ngayon, dahil mahal, dito ko nilalagay ang isang tray. Baka naman manakawan ako guys. Napakamahal. Mahal pa sa karning baboy ang sibuyas Bombay. So dito ko, nililipat ko siya dito. Yan. Sa December guys, mas mahal pa yan siya. Siguro aabot yan ng 500 per kilo. Nandito rin guys, marami akong amorins, no? At ito rin guys, marami akong mga ricados dito. Itong Knorr na crab and corn ay malakas dito. Yan. Masarap din yan siya guys. 43 pesos ang benta ko. At dito nakalagay yung aking mga silver swan. Dahil makikita ka agad pag may bumibili dito sa aking meat shop. Yan. At ito rin guys, oh, ang hipon alamang. Ito. Yung old packaging niya, yung medyo mahaba ang bote, and then slim. Ito guys, ito yung old packaging at akala ko ito ay mahal. So magkapareho lang pala ang price nila guys. Ito ang bagong packaging ng hulusulo ng hipon alamang. Ito guys, oh, tingnan nyo. Maiksi lang pero mataba ang bote niya. Hindi kagaya sa mas magandang tingnan at mas attractive ang kanyang bote. Yan. Dahil malakas ito pang sahog nila sa karning baboy na binagoongan. At meron din akong mamahalin itong pangmayaman na Barrio Fiesta. Pero mahal ito guys. 90. Asam ng price ani Day? 98 ang benta namin. 98 ni Day ha? Yan. Hindi ako nagplano guys. Nagpapawala ng mga bagoong hipon alamang dahil malakas yan siya dito sa aking meat shop. At ito rin mga kari-kari, mga curry mix, caldereta mix, yan, mga mamasitas, mga adobo mix. At ito rin guys, kung mapapansin ninyo, marami akong amorins. Ito ay crispy mix, no? Counterpart ng crispy fry. Nag-order ako ng 5 dosena na maliit. Itong 80 grams. At itong malaki ay 3 dosena. So, 36 packs. Good afternoon sa all of you. Ngayon lang kami dumating guys ni Mr. Galing kami ng palengke. Nag-pick up lang kami sa aming mga dressed chicken at mga sibuyas Bombay guys. Alam nyo, ang mamahal ng sibuyas Bombay ngayon guys, no? Eto guys, oh, konti lang ang binili ko dahil ang kilo nito guys ay nasa 320 na ang kilo. Grabe, napakamahal, no? Lalong-lalo na siguro sa December. And then yung ahos natin 85 lang ang kilo. Ito lang guys, oh, 320, parang presyo na ng karning baboy guys. Grabe, napakamahal ng sibuyas Bombay. And then meron tayong luya. Kung sa Bisaya, luya and kamatis. Meron din akong napamiling lumpia wrapper. At ito yung aming dressed chicken guys. Ito, worth 4,000 pesos. Itong aking dressed chicken. Meron pa dito itong chicken wings, 10 kilos. And meron din akong boneless bangus guys. Tapos nagkuha ako ng guys, itong special cut na ribs sa isa kong supplier. At ito rin skinless na pork chorizo. At itong luwin. Dahil guys, marami natitirang karne kahapon dahil malaki ang aking carcass, no? Nasa almost 50 kilos yung aking carcass kahapon.
And then maraming natitira, so nagdagdag na lang ako. Hindi ako nag-order ng 1/2 carcass para maubos yung mga frozen. Meron pang frozen doon guys, isang box. Yan yung mga natitirang frozen. So hindi ako nag-order ngayong araw ng panibagong carcass. So para maubos yung aking mga stocks guys, para at least babalik yung ating kapital. At itong mga hotdog, loaf yan, chicken loaf. And then ang daming wala guys, yung mga saleable. And then dito, itong mga champion chicken, and meron ding plain. So ito guys, lahat yung aming napamili. Meron din akong dalawang bag na fresh Mickey. And ito yung ano guys, 10 kilos yan siya. Ang laman niya, cellophane na red eye, chicken breast and chicken drumstick. Maraming trabaho guys, basta galing kami sa palengke. Ito, ililigpit pa namin dahil mag-display na kami. And then ito pa sa baba, yan guys, ito yung mga delivery at saka yung napamili namin sa palengke. Tingnan nyo ang aking freezer guys. Marami akong chicken liver dahil kahapon si Sir Butch nag-deliver ng 40 kilos na Magnolia chicken liver. So yun lang guys. Grabe guys, i-check nyo sa lugar ninyo kung magkano na ang kilo ng mga sibuyas bomba. Yun lang naman ang nagmahal guys sa mga pansahog, sa mga lamas, no? Kung sa Bisaya pa, yun lang ang nagtaas. Grabe guys, 320 at magtataas pa yan siya. Hindi pa yan yung stable price niya dahil sabi ng tendera doon sa palengke ay magtaas pa yan siya dahil malapit na ang December. So yan lang muna guys dahil